set natin guys sa 20k. Guys, ito yung luma natin na spark plug wires, and then ito yung bago. Ayan. Same manufacturer lang sila, kanyang cable. Guys, bali ito yung naging ano natin, result ng ating measurement. Ito yung old wires natin, ito yung bago. So sa main natin, naka-measure tayo ng 5.8 kilo ohms sa old wires. Then dito naman sa bago, 3.37 kilo ohms. Then doon sa number 1 na spark plug wires, 3.55. Then sa bago is 2.19 kilo ohms. So dito ang difference nila is 2.43 kilo ohms. Ayan. So importante to guys, although maliit lang yung kanilang difference. So makikita mo yung difference dito. Kung for example, halimbawa lang guys na ang yung spark plug natin, yung voltahe na nandoon is 10,000 volts. So halimbawa lang naman ito guys. So ang pagkakaalam ko, ang range na voltahe is 12,000 to 25,000 volts. Minsan umaabot pa ng mga 45 volts. So yun nga, for example guys, so kung kukunan natin to, for example, so 10,000 volts, i-divide mo ng 2,430 ohms. So ito yung amperahe niya, which is 4 amps. So ito yung possible loss power dito lang sa ating main. Ayan. So maliit lang siya kasi 10,000 volts. What if kung 45,000 volts nga yung dumadaloy dun sa ating spark plug? So i-divide lang natin guys. So ito yun. Possible loss power is 18.5 amps. So yan lang yung sa main. Ngayon, kung ito naman, ayan, kung i-calculate mo naman to, ipa-plus mo lang to para yung main at saka yung spark plug number 1 na wires. So ayan, ipa-plus mo lang to. So total niyan, yun yung total na pumunta dun sa spark plug number 1, yung power loss niya. Ito guys, halimbawa lang naman ito. So ito, just to illustrate na kapag mataas yung resistance mo, bababa yung ating power na napupunta dun sa ating spark plug.